Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Dos Maraylaan daw sa indong gabos na makabanwa. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. At ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo mag-iwan ng text sa 0915-258-4091. O maaari din po kayo mag-iwan ng komento sa ating pong mga social media pages. Nandyan po ang ating Katipunan channel. O pwede nyo rin pong bisitahin ang BDT Radio Production sa aking YouTube account. At syempre kung may nais po kayong ibahaging impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan, magpadala lamang ng sulatroniko sa tuklasin natin at yahoo.com. Well, ngayong hapon pong ito ay kakaiba ang ating pag-uusapan. Alam niyo po ba yung baybayin? Nako, medyo kakaiba ang ating pag-uusapan. At isipin natin, paano ba nagkaroon ng koneksyon ang matematika pagdating sa baybayin? So mamaya malalaman po natin sa ating panauhin ngayong hapon na ito. Well, ang ating pong panauhin ay isang associate professor sa Institute of Mathematics sa Universidad ng Pilipinas. Natapos po siya ng MS in Applied Mathematics sa UP Diliman noong 2010 at itinuloy ang kanyang doctorate sa mathematics sa Karl Franzen University of Graz, Austria. Alam niyo po ba na natanggap ni Dr. Mendoza ang Grand Prize sa 2021 NAS Talent Search for Young Scientists. At siya po ay na-appoint bilang UP Scientist 1 sa ilalim po ng Scientific Productivity System noong batch 2021 hanggang sa kasalukuyan 2023. At nakatanggap po siya ng 2022 to 2024 UP Professional Chair Award sa Applied Mathematics for Outstanding Teaching and Research in UP Diliman. Naku, mahilig magsaliksik itong panahon natin ngayon. At nako, ang kanyang marami po siya. Dr. Mendoza has actually applied numerical techniques in various significant
areas. Ang kanya pong pananaliksik ay sumasaklaw sa mga paksa tulad ng muling pagtatayo ng imahe sa electrical impedance, tomography, nako medyo may mga technical, mga diskarte sa pagpapagaang ng tsunami, paano yun? At mga meta-heuristic algorithms sa algorithms para sa real-world na aplikasyon. At syempre, itong optical character recognition ng mga teksto ng baybayin at mga solusyon sa neutral na delay differential equation at infectious disease modeling. Naku, marami tayong matutuklasan sa ating araw na to, sa araw pong ito, sa ating pong panauhin. Hindi ko na patatagalin dahil ang ating panauhin ngayon ay walang iba kundi si Dr. Rainier Mendoza. Magandang hapon po, Dr. Mendoza. Magandang hapon po. Ako, isang karangalan po ng palatuntunan ito, Dr. Rainier, na kayo po ay bahagi ng palatuntunan ito. At kakaiba yung ating pag-uusapan, medyo nangharag ako dito, Dr. Mendoza, kasi syempre, paano ba nagkaroon ng koneksyon ang matematika sa baybayin? At meron kayong mga tinukoy na mga technical terms tungkol dito sa mga pagsasaliksik na ginawa ninyo, no? Siguro, tutukan ko bago tayo pumunta dun sa baybayin, yung ginawa po ninyong application. Maganda siguro, tanungin ko muna sa inyo, ano ba itong research na mga topics na ginawa po ninyo, mga pagsasaliksik na ginawa ninyo katulad ng image reconstruction on electrical impedance tomography. Ano po ba ito? So yung field ko po kasi ay applied mathematics. Tapos ay sa field namin may mga numerical techniques ng pag-solve ng mga problems. So may problems tapos ay kailangan mo siyang makuha ng solution. So may mga iba't ibang methods. So ang isa mga applications nga nun ay yung sa image processing sa impedance tomography. Yun ay para siyang CT scan or X-ray ganyan. Pero sa CT scan kasi kay MRI, gumagamit ka ng radiation di ba? Dun sa impedance tomography, maglalagay ng electrode doon sa katawan ng isang tao. Tapos maglalagay ka ng maliit lang na kuryente. Tapos i-measure mo yung voltage. Mula dun sa voltage, magkakaroon ka ng sort of image reconstruction ng loob ng katawan ng tao. Parang similar to X-ray din. Pero ang makukuha mo ay tomography. Ang advantage nito ay hindi siya mahal kasi ay electrodes na yung gagamitin mo. Tapos ay portable siya. Pero ang problema ay hindi ganun kagandang yung itsura, hindi ganun ka-accurate yung resolution katulad ng CT at saka MRI. Kaya ongoing pa yung research para doon. So yun yung mga tinatry namin gawin, paano siya ma-improve. Tapos yun nga yung sa tsunami naman ay meron kaming study, for example, sa Cotabato Trench. Saan ka maglalagay ng sensor para pinakamabilis madidetect kung sakaling magkakaroon ng tsunami doon along the Cotabato Trench. Ano yung optimal placement nung sensor kung maglalagay ka ng sensor. Tapos yung isa pa, yung sa optimization algorithm. Karamihan ng mga ginagawa ko ay parang nagsusolve ka ng tinatawag na optimization problem. Ang optimization ay parang meron ka mga set of solutions, mga possible solutions, alin yung best. Yung pagpili ng best among the possible options, yun ay optimization. So may mga iba-ibang techniques na kung paano makukuha yung best among all the options. No? Yung isa nga sa na-develop namin yung tinatawag na Philippine Eagle Optimization Algorithm. So siya ay based sa hunting behavior ng Philippine Eagle. Kasi ako fascinated ako sa Philippine Eagle. So ginawa kaming study na parang yung algorithm na yun ay nakapili siya ng best among the possible options. And then yung pag-uusapan nga po natin today yung optical character recognition. And then finally yung disease modeling. I think baka mas familiar yung iba dito kasi nung COVID parang may mga projection ng mga trends, di ba? Parang ito yung magiging number of cases after 2 weeks. So something like that. Pero more on paano yung mga intervention strategies na pwede mong i-propose
para ma-mitigate yung disease spread. Oh, marami palang marami ka rin palang iba't ibang klase na pagsasaliksik na ginagawa. So meaning, meron ding hindi lang all about baybayin, meron din palang ibang klase na pagsasaliksik ang iyong ginagawa. Like yung tsunami mitigation strategies, di ba? So medyo through mathematical paano ba to? Techniques. Nakakagawa ka ng klase ng Pero sige, siguro tututok tayo, katulad ng binanggit mo, tututok tayo about baybayin, di ba? Pag sinabi mo bang baybayin, ano po ito, Dr. Mendoza? So, yung pong baybayin ay ano po siya, ancient writing natin dati. Pero hindi na siya currently ginagamit. Kasi ay nung dumating na yung mga Spaniards, napalitan na siya ng Latin letters kung ano yung ginagamit nila. So siya ay composed ng 17 na characters. Tapos siya ay syllabic. Ibig sabihin ay, for example, ang ba, pag gusto natin siya ay B at saka A, dalawa siyang letter. Pero yung sa baybayin, ang ba ay isang character lang. So ibig sabihin, pag meron kang, for example, ay bata, sa baybayin siya ay dalawang characters lang kasi dalawang syllables yung ginagamit. So, ang medyo kakaiba sa baybayin ay meron siya yung hindi na di-differentiate ang E sa I, ang O sa U. Kasi nung una parang hindi talaga siya, for example, sa Batangas parang hindi. Pero parang yung tunog ay hindi siya matigas parehas, parang hindi. Pero pag suot mo sa atin, parang parehas siyang I. So hindi siya na-differentiate doon sa ancient na baybayin. So ito nga, kung makikita niyo sa screen, nakalagay dito. Itong kaliwa, ito yung mga Latin letters, yung familiar tayo. Itong kabila ay yung baybayin. No? So, ang nakasulat lang dyan ay A, ba, ka, da. Tapos puro mga naka-a na sound. So actually, for example, tingnan natin yung ba parang inverted heart. Yung pangalawa dun sa taas, ba. Inverted heart shape, ayan. Kapag gusto mo nang isuot ng ba, yan yung sulat niya, ba. Suot ka ng inverted heart shape. Ang characteristic ng baybayin, siya fluid, parang ilog. Kung titingnan niyo siya, hindi siya masyadong sharp. May flow yung pagsulat ng baybayin. Tapos ay kung titingnan natin dun sa next picture, pwede itingnan natin. So paano ka maglalagay ng kapag so sa example na to ay meron tayong wala kang kudlit o tuldok. Pero pagka or maglalagay ka lang ng tuldok sa taas para maging siyang sound na or E. Tapos yung O at saka U, maglalagay ka naman sa baba. Sa ilalim. Parang tutorial na rin ito ng pagsulat sa baybayin. Tapos pag may cross, for example ay bataan or dahil wala siyang, parang dulo siya So hindi siya, wala siyang, parang paano mo ma-react na mag-stop ka na doon. So may plus sa ilalim. So ganun yung, kasi medyo simple siya. Kailangan mo lang i-memorize yung 17 characters. Tapos, masulat niya na siya kahit syllabic. Nagkakaroon lang ng problema kapag halimbawa ay Ingles, kasi sa Ingles ay kailangan baybayin mo siya. Kasi kaya siya baybayin. For example, ang pangalan ko ay Renier. So kailangan ko siya isulat ng nakabaybay. Renier. Hindi ko siya masulat na. So kailangan isipin sa itatranslate mo sa Tagalog kung paano mo siya ibabaybay. Kaya siya baybayin. So, yun po yung sort of introduction sa baybayin. Nakakatuwa. Pero, yung pong ginawa ninyo, isa po bang application ito na ginawa ninyo, Dr. Mendoza? So, bigyan ko lang po ng sort of background. Nung college ako, nagsusulat ako sa journal, nakabaybayin talaga. Kasi natutuwa ako sa pagsusulat kasi ang fluid, ang may flow nga talaga yung pagsusulat. Tapos ay nung niisip ano yung work na pwedeng gawin sa baybayin kasi parang very interested nga ako sa kanya. Meron akong estudyante lumapit sa akin taga Cebu.
Sabi niya, ay sir, gusto ko mag-work tayo together. Sabi ko, may project ako sa baybayin. Kaya lang ay, ang gusto ko sanang gawin ay matranslate para dun sa iba na hindi marunong magbasa pa. Hindi pa ganun kabilis. Para mabilis yung translation from baybayin to Latin. For example, nakasulat ay bata in baybayin. Gusto ko na gumawa ng sort of software na pag ilalagay mo yung image na may nakasulat na bata, ilagay mo sa software, ilalabas na yung naka-Latin letters na. So yung binigay kong problem dun sa estudyante. Tapos ay, para magawa mo ito, gumamit kami ng tinatawag na support vector machines. So isa siyang machine learning algorithm. Tapos ay meron akong collaborator, so meron dito din from Institute of Mathematics, si Dr. Sambayan. So yung expertise na yun. Nang nag-PhD siya sa Japan, yun yung field of studies niya. So, lumapit kami ng estudyante ko sa kanya, parang pwede ba tayo mag-collaborate, ganyan. Sabi niya, sure. So, siya yung sort of, nasaan yung problem, sa kanya, siya yung nagturo sa amin ng method, ng support vector machines. Tapos, ay ginamit naman yung technique na yun. So, yung support vector machines, yung underlying mathematical problem niya, optimization pa din. Kasi yun yung field, yung expertise ko, optimization. Yung meron kang options, ano yung best among dun sa options. Yung SVM, yung support vector machine, para siyang pang-classify. So meron kaming gumawa yung estudyante ko ng napakadaming data na puro iba-iba. Kumalap siya ng, I think, more than 1,000 per character. Per character, kunyari ba, naganap siya ng iba, kasi kailangan handwritten siya eh. Kailangan mo kasi ng data pang train nung machine learning algorithm. So, nag-collect siya ng madaming data online and nagsulat din siya ng iba, nag-ask siya ng friends para magsulat, ganyan. Tapos ay kinolect niya yon. Tapos ay mula doon, yung support vector machine ay pwede mong i-train para mag-classify. So, ika-classify ngayon ni support nung machine learning, nung AI, kung ano yung pag binala mo siya, yung isang character sa software, kung anong basa. Para may assignment. So, yun po yung sort of math na ginawa namin. Tapos nung nagawa niya yung per character, parang series of kasi siya study. Yung una, yung pinakauna namin study ay character lang. Input mo lang, isang character pa lang. Hindi pa siya isang buong page, ipa-plug in mo dun sa software. Parang lagyan mo lang siya ng isang character, ma-identify niya ba yung equivalent. So, yun, naging okay. Tapos, nung nagawa na niya nung isang character, nag-increase na kami to word level. Ibig sabihin, kaya may isang buong word in baybayin, kaya ba niya ma-convert into word? And then finally, into sort of blocks, parang sentences na. So, tatlong level yung namin. So, yung last namin yung nagawa, yung sa parang block level na, itong present ko sa sunod ng mga block level, parang isang phrase na yung kaya niya ma-translate. So, bali image ba siya na image, opo. Papasok, tapos i-convert niya into text na siya. Dalawa po yung output niya, may text na equivalent at saka yung image din. Parang papalitan yung mga, siguro pwede po natin ipakita dun sa next na example. Okay. Yung para maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi siguro pwede tayo sa mga kababayan natin na nanonood ngayon. Parang ang ginawa nila, Dr. Rainier, ay ito yung parang kino-convert niya yung image into image din at saka through text, sabi ni Dr. Rainier. Siguro tech yan. For example. So dito po ay so dito po sa image na ito, for example, ay meron po ako ditong yan, pwede natin i-zoom. Ayan. So baka po pwede po ba yung next image na lang pala? Baka mas straightforward. Ito mas in-explain pa yung process. Check po natin yung next na image. Ayan. So for example, dito po. Ayan. So kung titingnan ninyo dito, merong nakasulat na sa kaliwa, yung pinakaliwa. Ito po yung picture na input ko dun sa software. Yung taas, puro nakabaybayin siya. Yung baba, may mix. No? So may mix na baybayin.
tapos ay may Latin na, tapos may baybayin. So yung software namin kaya ma-identify kung alin diyan yung mga baybayin. So ma-identify niya na yung unang block, yung unang word sa taas, tsaka yung dalawang word sa baba ay baybayin. Tapos ang output niya itong letter B. So kung papansinin po natin ay pinalitan niya yung baybayin ng Latin. Okay. Tapos ang problema nga po doon sa Latin ay sa baybayin ay hindi niya na differentiate ang E sa I, ang O sa U. So ibig sabihin ay medyo malabo po sa akin. Dalawa yung possible na sagot. Kasi ay merong matigas na matigas na I. Opo. Tulad nung heto. Ayun, Diba? so hito at saka heto. So parehas silang, so meron po kaming corpus of words na i-check niya lang. So ang gagawin ni algorithm namin ay may mga possible choices, ilalabas niya parehas. Tapos si user na mag-decide kung alin tingin niya yung, Kung ano yung appropriate para sa kanya. Kasi ang ginagawa lang niya ay mula doon sa mga possible words, ilalabas na lang. So ito po yung output. Pinalitan na yung original na nakabaybayin into something like this. So yun po yung ginagawa nung study namin. So makikita ninyo dun sa image na yan, no? Pasensya, bobo, ako Pero yung isa, that's the transliteration number 1. And then yung transliteration number 2, pasensya, bubo, ako Parang bubo. Bubo po kasi ay parang sa bubo. Parang bubo ay natapon. Parang so iba ang meaning. Iba po yung meaning. Opo, iba po yung meaning. Okay. Kasi pero nag-exist po yung word na bubo doon sa corpus of words namin. Kaya kasama po siya sa naging output. Kasi ay Tagalog word pa din siya yung bubo. Nabubo yung. Kaya po ilalabas na pa din yon. So yung kasama po sa future work namin ay paano matuturuan yung algorithm para pumili ng best kung alin yung pinaka-tama. Kung ano yung gusto niyang sabihin. Ano yung pinaka-may sense. Yes, ano yung may sense. At saka, kung ano yung image. Curious lang ako, di ba sabi mo kasi yung image. Diba? Pag sinabi mong image, ito yung image nung baybayin. Tapos, di ba, babasahin niya ngayon into text. I-convert niya. Katulad nung siguro maganda pakita natin. Yan. So, yan yung image na nakikita ni artificial intelligence, ni computer. Parang software siya na ginawa mo, ginawa ninyo, Dr. Rainier. At i-convert niya into text yan. Pero, dalawang conversion ang ginawa niya. Dalawa po. Kasi nga, merong matigas na O, yung bobo, at malambot na O. Diba? Ngayon, depende na lang doon sa mag-iintindi o depende doon sa ano ba yung angkop na gusto niyang sabihin o gustong sabihin ng image na nakita. So kung sa dalawang ito na makikita mo, of course, yung transliteration number 1, yung tama, yung angkop. Kasi yung transliteration number 2 ay may iba siyang meaning kasi. Parang medyo wala po siyang sense. Wala siyang sense. So, ang sakto at ang tamang sagot dyan, yung transliteration number 1. Diba? Siguro maganda pakita rin natin yung next image so that mas ma-imagine, gamitin po natin ang creativity natin ngayon, guys. So, isipin nyo na merong isang baybayin na nandyan ngayon sa harapan ninyo. Ito po yung isang example. It's a statement po ito. Parang si Larry Gadon lang ito Attorney, hi. Attorney Larry, kumusta? Okay, let's move on dun sa yan. Sige. Ito 4 po yung sagot kasi mahaba. Pag mahaba na yung word, yung block mo,
Pwede na marami na yung combination ng E at saka I na magiging sagot. So, hindi ko po masyadong ako na lang babasa, Dr. Rainier. Transliteration number 1, ang sabi niya, heto na naman tayo, bayaran na naman ng boto. That's transliteration number 1. Transliteration number 2, heto na naman tayo, bayaran na naman ng buto. Ng buto. Buto. May sense, actually may sense po parehas, di ba? Pwede bayaran yung buto. Oo, pwedeng ulam. Pwedeng ulam. Bibili ka ng buto ng buto. Yung transliteration number 1 is boto, your vote in English. Samantalang yung transliteration number 2, buto, is bone. Diba? Okay, transliteration number 3, hito. Hito na naman tayo, bayaran na naman ng boto. Ito, matigas po. Bisaya man, uy. Ang hito po ay fish. Di ba? Opo, hito. Kaya po siya na-recognize kasi nasa list of possible words siya ng Tagalog. Okay. At ito naman yung transliteration number 4. Hito na naman tayo, bayaran na naman ng buto. Parang ang sagwa. Hito na isda, babayaran mo na naman ng buto. Ganun ba yun? Parang nagulungan ako doon. Pero ang tamang sagot dyan is transliteration number 1. May contest tayo, ha? Joke. Bigla nagpa-contest, no? Pero anyway, so ang tanong ko lang dito, maganda po itong ginawa po ninyo. And then, at least kung may makikita sila na, kasi di ba may mga old documents siguro na makikita, yung mga, sabihin na natin, mga archaeologists natin or kung sino man yung historian po. Yan, oo. Kasi di ba yung mga very, very old documents na talagang tinitignan nila yung mga ng kasaysayan. So at least, curious lang ako, para ba itong scanner na ipapatong mo dun sa ibabaw ng computer, dun sa parang scanner, and then i-convert na niya into text sa computer? Ang ultimate goal po, hindi po namin tapos. Currently, code pa lang siya sa software pa lang siya. Kailangan nilang i-input yung code yung image sa software, tapos maglalabas naman ng figure yung software. Ang ultimate goal po namin, of course, sana ay katulad nung pumunta po kami sa Korea, nag-post ako sa Korea last year. Ano lang siya, pipicturan, or sa Google Translate may ganun, pipicturan mo lang siya, tapos ilalabas na yung picture din. Papalitan niya so yun po yung ultimate goal ng study namin. Parang ongoing po kasi yung research namin. Gusto namin na parang sa next time, pipicturan, parang may app ka, pipicturan mo lang yung image na bye-bye. Tapos ilagay mo yung translate, tapos automatic niya nang mata-translate. Okay. So, ang question ko dito, kailan kayo nag-start ng pagsasaliksik na to? At hanggang kailan ang binibigay sa inyo ng tinatawag nating kung sino man yung nagpagawa nito? Kasi ano ba to? Project ng government, project ng UP, o eto yung thesis na sa yung course? Please clarify. Actually, yung estudyante na nag-work po dito ay si Mr. Rodney Pino. Siya ay taga Cebu. So siya ay DOST scholar namin dito sa UP Diliman. Tapos ay lumapit siya, tapos naging estudyante ko siya. So ito ay naging part na kanyang MS master's thesis. So ito yung kanyang naging master's thesis. Tapos yung makagadit na siya, ito pong last na image. Ito yung last na result sa thesis na. Yung DOST po, meron siyang program na Career Incentive Program para po dun sa mga DOST graduates na ina-allow sila na mag-work pa din doon. For example, sa case ko, nag-work, parang na-employ siya ni DOST SEI para mag-work dun sa project na ito. So currently, siya ay employed ng DOST SEI
para mag-work under me dito sa project. So dahil through the DOST na career incentive program, natutuloy namin ito. Kasi usually, after mag-masters, wala na, hindi na, magkatrabaho na yung mga estudyante, hindi na mag-research. So, ang sort of naging advantage ay, eto nga, dahil nga yung DOST, mayroon siyang program na ganitong career incentive program, nag-work pa din dito sa project na to yung si Mr. Rodney Pino. Oo. Pero, question lang. Sa kasalukuyan ba, pagka meron bang ganito na klase ng application na sa Google, Parang wala. Wala pa. So this is the first time. At this is the first time. Tayo namin tapusin. Oo. At kung magtagumpay kayo, matapos nyo ito, siyempre, of course, ipapa-intellectual property nyo ito. Tama ba ako na gano'n ang mangyayari? And then, siyempre, di ba? Tapos, I'm sure ano ba na royalty ba tawag doon? Diba? Kasi syempre, may mga, pero ito purely naman yung namin, passion. So kung sakaling magkakaroon siya ng IP, most likely siya ay magiging under ng university. Tapos ay baka DOST UP. Tapos ay kung sakali hindi naman siya i-monetize talaga kasi nga ay public service. Under ng government pa rin naman kami. So wala akong, at least ako, wala akong intention na parang kumita out of this. Ano lang talaga siya, parang, kasi okay din na meron kasing House Bill na napasa yung Congress na parang i-strengthen yung pag-preserve ng baybayin. So ito ay sort of contribution namin, no? Kasi ay yun nga, para kasi may naka-proud na meron tayong ganitong script, di ba? Parang yung Japan lang sila only in Philippines. Opo. Kaya tama ka, pinipreserve yung ating baybayin, pinipreserve yung ating heritage. Diba? Kumbaga, cultural heritage natin to eh. Tama ba ako, Dr. Mendoza? So tapos actually marami pong ang nakikita namin ay yung pinaka-use ng baybayin ay sa tattoo. Ay, oo. Yun po yung medyo niya. So yun po yung next namin na gustong gawin. So far from baybayin to Latin. Pero paano ba pag Latin to baybayin? Medyo hindi siya straightforward na ibabalik mo. So kasi kapag ibabalik, kunyari may name ka, yun nga, kasi kailangan siyang baybayin. Karamihan po ng mga tattoo na available, nakikita namin online, at least puro names ng Meron lang akong curious lang ako dito. May napansin ng ating kasi di ba dun sa can you yung last image yung sa slide 5. So may transliteration number 1, 2, 3, 4 tayo. And then nirecognize niya ang word na heto, naman, bayaran, na boto. Okay? So, dun sa bawat transliteration, nag-iba ang heto at saka boto. Okay? Nagbago yan. Pero bakit yung tayo ay hindi siya nabago? Kasi pwedeng maging you, yung tayo. Kasi po, hindi siya nakabaybayin dun sa original na pinlog-in. Ita-translate, kasi hindi mo siya kailangan i-translate kasi naka-translate na siya. Naka-translate na. I see. Kaya nadi-distinguish po nung code namin kung alin yung baybayin lang. So, yung baybayin. Yes, got it. Diba? At least nakikinig ako kay Sir. Kayo, nakikinig mga kababayan. Anyway, kayo po ay nanonood pa rin dito sa ating Himpilan ng Katipunan Channel at ang palatuntunang tuklasin natin ay sumasa inyo sa loob po ng 1 oras. Siyempre, kasama pa rin naman natin si Dr. Rainier Mendoza at pinag-uusapan po natin ang baybayin, diba? Baybayin. Pero, ang tanong ko lang dito, Dr. Rainier, paano ba na
paano ba nagagamit yung mathematics sa iyong mga pananaliksik? Kumbaga, marami kang pananaliksik na ginawa. Pero katulad nitong baybayin na to, no? Medyo pag sinabi mong algorithm, ano ba yun? Ano ba yun? Diba? Nakakaintindihan nun mga IT. Pero sa mga karaniwang tao, ano ba ang algorithm? Paano ba ano connection ng baybayin, yung pag-recognize ng image ng baybayin into text sa mathematics? Sige, Dr. Rainer. So kung medyo technical na para sa iba, pero doon sa mga nag-calculus, meron tayong tinatawag na mga optimization problems. So nag-minimize ka ng isang function, ganyan. So dito sa support vector machine, actually, kapag nag-classify ka ng data, gusto mong may sinosolve ka na tinatawag na optimization problem. So nag-minimize ka ng isang function, essentially gusto mo ma-classify yung data mo. Para magawa mo yun, doon po pumapasok yung calculus. No? Paano ma-solve yung problem na yun? Doon po pumapasok yung method. Karamihan po ng mga ginagawa kong pananaliksik ay medyo leaning towards mga applications sa Philippine setting. Kasi ang mga inaral ko nung ako ay graduate student ay mga tools and skills para pag may problem, i-convert ko siya sa math formulation. Tapos dahil paano ma-solve yung math formulation, gagamit ako ng method na nalaman ko, natutunan ko during my graduate studies. Kaya mukhang varied tsaka wide yung mga ginagawa ko. Pero kasi medyo similar yung mga method. Iba-iba lang yung math optimization problem na lumalabas. Kaya ay hindi lang masyadong obvious para sa iba, pero yung mga phone na ginagamit nyo, nag-work yan kasi may math behind. Hindi lang nakikita in detail. So yun po, parang ang tanong lagi ay, pag may problem ka, paano mo siya i-convert into a math problem? So once na-convert mo na sa yung real world problem into math problem, dun po papasok yung mga solver, mga algorithms. Tapos pag may na-solve mo na siya gamit ng algorithms, yun na po yung applications. No? So may application ka, convert mo siya to math problem, solve mo yung math problem, ma-solve mo yung problem, yung real world problem. Kasi kaya nga po ay sana marami pang mag-pursue ng graduate studies sa engineering and math and sciences. Kasi sa Pilipinas ay napakadaming problem, pero kulang yung mga solver. So yung mga applied mathematics essentially ay solver sila ng problem. So kasi ganun yung math from the very beginning, grade 1 problem solving. Yun yung gusto namin, mag-solve ng problem. Lagi mula grade 1 meron kang problem, paano mo siya magiging math tapos solve. Naka-loop siya mula grade 1 hanggang college. Ganun siya umiikot. Tapos i-extend mo lang siya a bit, elevate mo lang siya to real world applications. Yun po. Sana ay hindi masyadong technical. Correct me if I'm wrong. Naiisip ko lang to. Parang katulad din sa mga surveys, diba? Statistics. Tama ba ako na-apply din yung mathematics doon, diba? At let's say for example, sana nga dasal ko lang merong Dr. Rainier na isang researcher na i-research niya parang comparative. Let's say for example, ang masyadong mainit na is yung sabihin natin na yung population. Ang dami ko nasa isip Merong kuryente, merong population. Madami pong problems. Pero ang dami kasi problem pero ng ating bansa. Pero kumbaga, because of mathematics, makikita natin ano ba yung dapat na gawing hakbang ng gobyerno para matiyak niya na yung mga mamamayan ay mabigyan niya ng sapat na sabihin natin na trabaho. Pwede po. Diba? Example po yan. So, meron kang parang allocation siya So, yes. So nag-optimize ka din sa. So, gusto mo i-minimize yung expenditure or yung cost. Correct. Pero gusto mo rin i-maximize yung
yung profit, for example, sa business. So may mga, basta ma-quantify mo yung problem into something na masosolve sa math, applications. Actually, Dr. Mendoza, naiinis lang ako. Sorry, PSA yan. Philippine Statistics Authority. Kasi, di ba, nakikita ko kasi sa record ng total number of deaths, total number of live birth. Pero ang laging may problema at laging parang delay masyado. Even in kung ilan ba yung mga Pilipinong malulusog o mga batang parang wala silang yung present, yung at least 1 year man lang na late. Usually 5 years yung nakikita kong mga reports, ganun yung tagal. So, di ba possible yun na pagdating sa by the use of mathematics ay makita ka agad. Siguro okay na yung 1 year na late ka pero yung maging late ka about statistics na kailangan mo ng tamang figure ng 5 years, medyo parang ang bagal, kaya mabagal ang usad ng natin Tingin ko lang yun it's my personal opinion, Dr. Mendoza. You can you can oppose me if you want. So yung sa hindi po ako makapag-salita about sa data ng PSA. Pero ay sa tingin ko po ay pagdating medyo po kasi yung pag-collect ng data, pag-encode, hindi kasi siya trivial pag sa survey, parang it takes time din So kung merong mga ganyang sort of pagkulang, baka pwede rin mag-put ng more funds sa research para sa pag-survey, kasi pagkakulang konti lang, pwede rin po kasi na konti yung nagsa-survey, ganyan, konti yung parang kulang yung manpower, tapos ay hindi nabibigyan ng enough funding para ma-automate yung system, ganyan. Pero hindi ko po alam yung yung StatWatch at math, meron po silang way para ma-project ng possible na, for example, parang forecasting din po yan So yung StatWatch at math ginagawa yan. Meron kang data up to this point, ilan yung in-expect mo na next year or mga following years. May mga projected number of population, number of ganyan, mortality, morbidity. Ano na po siya, ginagawa siya ng stats ng math kung pag-forecast. Oo. Tsaka naman, Dr. Rainier of course, alam natin it's not perfect. There are, sabi nga acceptable margin of error. Diba? Biglang ganun bigla ako napunta sa survey, nangarag ako doon. Anyway, Dr. Rainier, bilang isang associate professor ng Institute of Mathematics ng UP, sa ngayon ba marami tayong mga enrollees na kumukuha ng applied mathematics at nagpo-pursue? Kasi parang ang feeling ko lang na parang brain drain tayo sa mga katulad din yung magagaling sa mathematics. Kasi minsan nga yung engineering, ang dami rin In fact, sabi sa akin nung Women Engineers Network, isa sa mga officer noon ay isang geodetic engineer. At sabi nila, talagang kulang. Kung tutuusin, kulang ang mga geodetic engineers natin sa bansa. So I'm sure kahit ang ibang klase ng profession in the engineering sector, medyo iba talaga yung engineering discipline, 'di ba? Parang meron talaga tayong kakulangan. Ano ang maipapayo mo sa mga nasa eskwelahan pa ngayon, especially those who graduated senior high school? Tapos paano mo ba sila i-motivate to go into applied mathematics or engineering? Dr. Ray. Siguro ano din lang siya Siyempre, may passion din, passion for research, tsaka siguro ay at least sa math, konti lang yung nag-pursue ng graduate studies sa math kasi usually ay para may notion yung mga tao lagi na pagpunta ka sa math, ikaw ay magtuturo. may ganun lagi na magtuturo nung nag-take ako ng BS math, magtuturo ka pala.
So, nagtuturo naman ako ngayon. So, gusto ko naman din magturo. Pero pag nasa math ka, hindi naman necessary din magtuturo ka kasi ay, for example, yung mga nasa actuarial science, so yung mga nasa mga insurance company, karamihan din ng mga graduate namin ay napupunta sa data science, sa banks, kasi ay yung matututunan mo actually kahit sa engineering, ituturuan ka ng mga skills, paano mag-solve ng problem. Na parang dahil puro problem solving yung ginagawa mo sa parang iba parang ba't ko ginagawa ito? Ba't ako nag-solve ng ganito complicated na mga problems? Bakit nag-prove ng ganyan? Pero actually, pinaprepare ka kasi parang critical thinking mo ay very good. Tapos after mo makagraduate, parang equip ka na with skills na parang critical thinking skills na pag napunta ka na sa industry or sa academia or sa any job na pupuntahan mo, meron ka na nung tuturo ka mag-isip, mag-solve ng problem. So, siguro ay moving forward, papansin naman natin na puro na tayo, technology na, lahat instant, sa phone na tayo nakadependent. No? Kaya ay sa future, parang medyo relatively yung sa engineering at sciences, medyo secure yung future kasi hindi ka parang yung job security. Pero hindi ko gusto i-discourage yung iba na mag-pursue ng ibang course na gusto nila. Gusto ko lang sabihin na kung passion nyo yung science, passion nyo yung pag-solve ng problems, engineering, math, go lang. Baka isipin na wala namang hindi lucrative. Pwede kang maging lucrative din. Or kung siya mag-serve, pwede rin mag-serve. Kung siya magturo, pwede rin. Okay, Dr. Mendoza. Well, dahil ang example mo sa last slide mo ay tungkol sa boto. Biglang gano'n biglang segue ako no? Hindi, itatanong ko lang yung dayaan sa election, di ba? Pwede rin ba tayo, kasi ngayon ginagamit ng COMELEC, Commission on Election, ay ang smart market. Is it possible ba na tayo dito sa Pilipinas ay kayanin ninyong makagawa ng isang mas mahusay pa sa Smartmatic na wala siyang tinatawag na, ano bang tawag doon, yung parang katulad siya ng ATM machine na, di ba yung ATM machine, kapag nagpasok ka ng pera, outright, makikita mo in seconds, di ba? After ilang seconds. Hindi ba dapat gano'n na rin ang style natin sa botohan? Di ba pag bumuboto tayo? Tapos siguro, may konti lang na ko lang to suggestion ko lang, naglalaro ang creativity ko, nuts. Hindi ba pwede yung gano'n na para hindi na tayo aasa dyan sa Smartmatic dahil sabi nila, medaya, at syempre dahil yung mga SD cards ay pwedeng palitan, etc. Possible ba na parang maging katulad ng ATM machine yung paraan ng pagboto natin na kumbaga, meron tayong makina, okay, boboto ka, may resibo ka rin, tapos in seconds, makikita mo rin yung dahil may resibo ka, syempre maano mo, pero ang nun, sabihin na natin, we have 3 branches of government. Doon diretso sa 3 branches of government, yung resulta. So, in seconds, makikita ka agad, kasi di ba yung bangko, kahit saang branch ka magpunta, nakikita ka agad nila yung Of course, merong mga protection, security, something like that. Hindi ba pwedeng gano'n? Makagawa kayo ng gano'n, Dr. Mendoza, sa UP? Hindi po ako expert sa ganyan, pero I think yung current na ginagamit nila ay dahil nag-send siya ng signal, I think kaya niyang gawin naman yon. I think, kaya lang kasi ay baka hindi rin siya optimal kasi kapag pwede kasi maka-affect baka maka-affect sa vote na parang the whole day yung botohan pero gusto mo nakikita na agad kung ilan na yung boto ng mga binoto. Tama po ba? Ganun may gusto nyo nakikita na yung pagboto mo, kita mo na agad na ito na yung boto ni person A, ito person B. Kumbaga yung 3 natin, branches of government, Dr. Mendoza, merong isang talagang official na hawak
together with kasi di ba meron tayong PPCRD para magbabantay pa rin ng public, di ba? Pero walang ano yun, kumbaga hands off ang lahat ng tao doon, even officials. Kumbaga nakikita lang nila, naka-flash lang doon. So, galaw ng galaw yun habang dumadami yung buko. So, pero baka may sort of problema doon, I think personal opinion ko ay pwede siya maka-affect sa boto ng iba. Na parang nakita, ito parang ito na yung boto niya. Ay, hindi mo siya maboto. Oo, pwede siya. Hindi ko alam yung yung kaya parang siya, parang may deadline, after ng deadline, saka i-send lahat. Parang parang nakaboto na lahat. Oo. Okay. Feeling ko lang kasi pagka nakikita mo siya, kahit ako, for example, nakikita ko, ay, sobrang laki na lamang, wala nang sense iboto to. Parang gano'n. Or parang, may mga siya may mga hindi possibly maka-affect sa psychology ng mga bumoboto. Well, siguro kung ganyan, meron naman sigurong remedy kasi kung ang bangko, mga ATM machines natin, very effective in terms of accuracy ng amount of your cash deposited sa bangko, bakit hindi natin magawa sa boto? Feeling ko kaya naman po yun. Kaya lang pwede naman, I think kaya naman siya na ma-send agad. Siguro lang ginagawa, I think, parang first security reasons din. Kasi for example, itong politico A, politico B, nakita niya na nalalamangan na siya by this much. Pwede niya sa mga boboto pa na, kulang pa ako nito. Ganyan. Okay. Pero siguro may paraan naman doon. Tingin ko lang. Pero may mga medyo complex po siya eh. So, pero kung ang tanong niya pa ay kaya niyang ma-send, I think kaya naman kasi naman siya electronic naman siya. So, kung i-modify mo siya na agad i-send, I think kaya naman siya. Ang ginagawa lang kasi ay after magbutan i-close saka i-send. Kaya parang kung titingnan niyo doon sa sa screen, every time na mag-send, saka siya parang nadadagdagan. Ang pagdagdag ay after mag-close mga botohan kasi batch by batch. Actually, dyan nga tayo may sa akin parang pakiramdam ko, dyan nga nagkakaroon ng hocus-pocus yung nag-aantay. Hindi katulad nung may instant result ka kaagad. Hindi naman yung public parang dun lang sa sa 3 branches of government. At kumbaga parang hindi mo madadaya kasi kumbaga parang paano ba to? Hindi mo siya madadaya dahil outright pumapasok agad siya sa 3 branches of government. Although hindi siya naka-public. Hindi siya naka-public pero kumbaga paano mo siya dadayain nakita na ng naibato na kaagad doon sa 3 branches of government, let's say judiciary, legislative, 'di ba? Sa akin lang, ganun lang yung nasa isip ko. Kasi, tingin ko kaya naman. At tagal na kasing issue yan na Smartmatic, may Pandaraya, etc. Ang laki-laki ng pondong natatapon. And yet, parang wala tayong solusyon. Ang dami nating magagalit na katulad mo, Dr. Mendoza, ba't hindi natin gamitin? Sa akin lang yun. Pasensya ka, medyo maandar ang aking Hindi ko rin po kasi sure kung kasi ay ang alam ko yung mga election related concern kapag simula naging Smartmatic na ay parang at least parang parang pag tatali naman pero syempre hindi siya perfect system. Dapat open yung government sa pag-improve. Pero yeah, I think kung ang tanong niyo po ay I think kaya naman siya. Kaya naman. Okay, bago tayo dumako sa huling tawag dito, bahagi ng ating palatuntunan, ay bigyan daan muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata.
No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Okay, tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa palatuntunang tuklasin natin. Dito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin si Dr. Rainier Mendoza. Siya po ay isang associate professor mula sa Institute of Mathematics sa Universidad ng Pilipinas. At syempre, sa huling sigwada ng ating palatuntunan, ay gusto ko lang malaman kung sa mga pagsasaliksik na mga ginagawa mo, iba't ibang proyektong iyong ginawa, Dr. Mendoza. Pero ano ang karaniwan na challenges na nararanasan ng mga mananaliksik na katulad mo? Dr. Mendoza. So, una, yung data. Especially kapag yung data ay galing sa isang sangay ng gobyerno, hindi siya madaling makuha. One time, kaming ginagawa currently, na-request namin siya. Pero in fairness, dahil may FOI, medyo pwede mo na siya makuha. Kaya lang minsan, pag nasend niya na sa appropriate na agency, minsan hindi na-comply agad yung agency. So una, matagal kumuha ng data. Tapos pangalawa, kailangan mo linisin yung data. So hindi siya, once na makuha mo na, hindi mo siya iti-take as is, face value. Kailangan mo nang i-check, linisin. Tapos ay, meron ka ng data, next naman ay yung funding. Hindi rin madaling mag-request ng funding. Pag na-approve yung funding, may implement mo siya after 2 years, ganyan. Kasi may mga bureaucracy kailangan siyang daanan, procurement, bibili ka ng item, bibili ka ng equipment, hindi siya straightforward, nabili ka lang, bawas mo sa fund mo, dadaan pa siya sa iba-ibang proseso. I think nakalagay na yung press to safeguard din naman the taxpayers' money. No? Kaya lang I think pag sa research, nakaka-apekto talaga siya, naka-delay siya ng result. Kasi kailangan pa mag-antay ng some time bago dumating yung kailangan mo. Yung funding mo, I think after some time pa. Pero yun. So I think yung mahirap talaga yung data so yung funding. Sa delay. Panawagan, Dr. Mendoza, sa ating mga mambabatas at sa ating Pangulo kung meron at sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, Dr. Mendoza. Sana ay mag-pursue kayo ng kung passion yung science, engineering, pursue ng science engineering kasi ay maraming problems sa Pilipinas. Yung mga scientists, kulang relative sa ibang bansa, yung Philippines ay very few yung experts sa science. So kung marami pang mag-pursue ng science, para makatulong siya sa pag-grow ng economy. Actually, for example, in Japan sa Korea, very aggressive sila sa research. Parang meron silang significant funding na inaalat na for research and development ng GDP nila para sa research. So kung may increase yung fund for research, tapos ay papapadali yung process ng pag-research. Kasi kapag may fund ka sa research, so yung innovation magpa-follow, yung technology magpa-follow, mag-benefit siya sa lahat. Yun po. Okay. Thank you so much, Dr. Rainier Mendoza. Sana hindi po ito ang una at huli na makakasama kita dito sa aking palatuntunan. At Happy to come back. At kung may mga nais kang update na ibigay o mga bago na pananaliksik na iyong ginawa, bukas ang palatuntunan ito para sa iyo. Thank you po. Thank you po, Ma'am Kathy. Thank you, Dr. Rainier Mendoza. At inyo pong napakinggan si Dr. Rainier Mendoza, isa pong Associate Professor ng Institute of Mathematics sa Universidad ng Pilipinas. Well, napakabilis po ng oras at lumagpaso tayo, no? Pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy namin tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan.
na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga liburang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pamatagalang kakitalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kaki Cruz po, ang inyong nakasama at syempre kasama pa rin natin ang panauhin natin ngayong hapon si Dr. Rainier Mendoza. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, ang nakaagapay natin sa Archivido, sa ating panauhin, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin.